Hello guys! Payday na naman today. So, andito ko ngayon sa isang bangko at samahan niyo ako mag-withdraw tayo ng mga sahod. Let's go! Eto guys, papakita ko sa inyo kung paano ako nag-withdraw. Actually, marami akong mga hawak na ATM, of course. Yan ang negosyo natin. So, ito ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-withdraw. And then, para hindi siya maghalo-halo sa lagayan ko, syempre meron tayong mga technique na ginagawa kapag tayo ay nag-withdraw. Papakita ko sa inyo. Watch this. So, ayan. Mag-i-inquire muna ako para makita ko talaga yung resibo. Okay guys, makikita nyo tinutupi ko ang pera ng pagganto. And then, iniipit ko ang resibo kasama ng isa pang resibo at iipitin ko ulit kasama ng ATM. Okay? So, ayan po ang style ko. At ito pa nga pala guys, yung ginagamit kong agreement sa pagpapautang. So, ito, mabasahin ninyo. Pwede nyo po itong gamitin. Ito po ang nakalagay dito. Ako ay si blank, pangalan po ng humiram. Then, nakatira kung saang address siya. At syempre, yung halagang hiniram niya. At yung pangako na huhulugan nito kung ilang buwan, ilang beses. At kung ano po yung napagkasundoon ninyong gives. So, nandito po lahat nakalagay. Kung sakaling ako ay hindi makahulog ng isang sahod, ay magbibigay ako ng tubo o kaya interest ng halagang ganito. So, dapat naka-indicate din po dito kung magkano ang dapat niyang penalty. Kung gusto niyo pong mag-penalty. So, ito pong agreement ko na to ay pwede niyo rin tong gamitin. So, sa baba naman po ay magpapapirma po kayo kung gusto niyo po ng may witness kayo, mas maganda. Merong co-maker, mas maganda rin po. At higit sa lahat, dapat po hingan niyo po sila ng valid ID. Para po, pag just in case na kailangan niyo na po itong ipanotarize, meron po talagang mas matibay na ebidensya. At syempre, lalo na po dapat may pirma. Para i-acknowledge po talaga na sila po ay humiram ng pera sa inyo. Okay, ito naman guys, papakita ko sa inyo yung style ko kung paano ako naglilista ng aking mga pautang. Naguguhit po ako ng 10 column. Ang 10 columns ay katumbas po ng 5 months or 10 gives. Ngayon, ayan po yung mga columns na ginawa ko. Ilalagay ko yung pangalan niya, yung price kung magkano ang hiniram niya. And then sa taas noon, yan sa taas niya na ilalagay natin kung anong pay date ang kanyang sahod. Or anong date tayo nagkakaltas. Kagaya niyan, February 15, February 30, March 15. Yan po yung mga sample na pay date. And then kapag nakapaghulog po siya, ilalagay po natin ay 1-1. Then, ilalagay ko po ay shade. At kung sakaling nakiusap siya na wag muna natin siyang kaltasan, pwede po natin siyang 100 pesos muna ang penalty or interest na ilalagay natin. Then, mag-extend po ulit ng another column. Ang bibilangin po natin lagi yung shades na kanyang hinulog. So, ganyan po ang style ko. And then, kung sakasakali po na siya ay makakahulog ulit, dire-diretso lang po. Shade lang po ng shades at tuwing siya ay makakahulog. Ayan, ganyan po. At ito po pala yung sample ng resibo. Kapag nagkakaltas ako, nilalagyan ko na rin po ng sharp kung pang ilang hulog na para updated po sila at hindi na po kailangan magtanong na kung ilang hulog na. Ito po pala yung sample ng notebook ko na lagi kong ginagamit. Ito po yung magandang brand kasi po hindi mo madaling masira. Matibay-tibay po yung ganyang brand po ng listahan. So, shout out po sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay po sa aking vlog. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking style. Then, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating negosyo. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po.